Good day mga bossing. So ngayon pala mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit yung mga wirings na itong digital panel gauge. Sobrang dali lang naman na ito isalpak mga bossing. Sundan nyo lang yung gagawin ko. So una nga mga bossing, baklasin muna natin yung cowling natin. At may makikita kayong tatlong tornilyuhan dyan mga boss na nakakabit naman sa may stock na panel gauge natin. Tanggalin nyo nga lang din yan mga bossing at patatanggal nyo na yung panel gauge natin. Siyempre kailangan mo rin tanggalin yung cable natin dyan sa speedometer. At sa wirings naman tayo mga boss. Ito pala yung 6-pin socket ng digital panel gauge natin mga bossing. Sundan nyo lang yung pagkakasunod. Na-adjust ko na pala yan mga bossing, pinaglipat-lipat ko na. And then mga bossing, isalpak natin dito yan sa may stock na red pin natin. 6-pin socket rin yan mga bossing, yung dating stock lang na panel gauge natin. Pagkasalpak nga natin 6-pin socket na yan mga bossing, automatic gagana na yung digital panel gauge natin. Pero hindi pa nagana dyan yung mga low beam, high beam, pati yung mga RPM. So tinanggal ko nga muna yung plastic na ito mga boss bago ko isalpak sa may batok ng motor ko. Pit na pit nga yan bossing, ilalagay mo lang din yung tatlong tornilyuhan nan. Dalawang gilid pati yung nasa loob mga boss na nag-iisa. Yung tatlong tornilyo na yan ang nagsisilbing kapit natin mga bossing para sa digital panel gauge natin. At syempre mga boss, huwag nyo kakalimutan ikabit yung speedometer cable natin. Ipapasok mo nga lang sa butas bossing na digital panel gauge natin yan and then ilalagay mo na yung lock. Ganun lang kasimple mga boss, and then isunod naman natin tong apat na wire. Meron dyan red wire, blue wire, brown wire, saka white blue. Umpisahan nga natin mga bossing sa pagkabit ng solid blue wire. Etong solid blue wire pala mga bossing para siya sa may high beam natin. Indicator na nakabukas yung high beam natin mga boss, na makikita natin sa may digital panel gauge natin. Pinalsak ko nga lang yan dito sa may 2-pin socket ko mga boss, na yellow wire galing switch mga bossing. And then mga bossing, isunod naman natin tong kulay brown wire niya. Tatap nyo naman niya sa may low beam natin mga boss. Yung kulay green wire na stock mga bossing. Indicator naman yan mga bossing na nakabukas yung low beam natin. Pwede nyo rin itap yan sa may part light natin mga bossing. Kapag kabukas ng motor natin, automatic nakailaw na yon. Pero tinap ko siya dito sa may low beam ko mga boss para kita ko nakabukas yung low beam ko or kaya high beam ko. Pagkatapos nga yan mga bossing, sa may red wire naman tayo. Itatap mo nga yan sa kulay brown wire ng ignition key natin mga boss. Hanapin mo yung mismong socket yan bossing, and then makikita mo na yung kulay brown wire niya. Dugtungan mo lang nga yan ng mahabang wire mga bossing, tapos ikakabit mo sa red wire ng digital panel gauge natin. Pagkatungtong mo nga ng mahabang wire dyan bossing, ikakabit mo na yan sa may kulay red wire ng digital panel gauge natin mga boss. Konektado nga yan sa positive ng battery natin mga boss. Pagkatapos nyo nga maikabit yan mga boss, isunod man natin yung kulay blue white. So konektado nga yan sa may magneto natin mga boss, para gumana yung RPM natin mga boss. Ikakabit nyo siya sa may pulsar natin. So dyan siya mga bossing sa may kulay white natin na socket. Dudugtong nga dyan ng mahabang wire mga boss, tapos isasalpak mo lang dyan. May dalawang wire nga yung mga bossing, maalid lang sa isang yon. Kapag hindi gumana sa isa, itry nyo sa isa mga boss. Tapos sundan nyo na lang mga bossing kung saan ko pinadaan yung dyan wire. Dyan ko lang pala siya pinadaan sa may araro ko at hanggang umabot doon mga bossing. Ganun lang kasimple ikabit yan mga boss. Kapag kasalpak mo nga ng bossing, gagana na yung RPM ng digital panel gauge mo. So nasalpak ko na nga pala yung apat na wire mga boss. Tingnan naman natin kung gumagana ba to lahat, kung functional ba to lahat mga boss. So buksan na natin yung susi mga bossing. So ito pala ang opening niya mga boss, napakaganda diba mga bossing, at napakamura lang din yan, 700 pesos lang. Check naman natin kung gumagana ba yung RPM niya mga boss. Kung may